Pwede mo bang sabihin ulit ang alpabet ng Tagalog, Pepe? A, ba, ka, da, e, ga, ha, e, la, ma, na, pa. Magaling, aking anak. Paano naman sa Ingles? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. At ano naman sa Spanish? A, B, C, C, D, E. Wow, isang magaling at matalinong anak. Mahal kong anak. At ngayon, pwede kang pumunta sa isang kwarto at magpahinga. Pepe, halika dito. May sasabihin ako sa iyo. Umupo ka. Ang mga bata ay nagtakbuhan at naglalaro sa palaruan. Pepe, nakikinig ka ba? Anak, alam mo ba ang kwento ng Gamu-Gamu? Hindi, ina. Sige, at ikwento ko sa iyo. Ganap ko ba ang nangyari, ina? Oo anak, kaya huwag mag-ihaling tulad ang sarili mo sa isang maliit na gamu-gamu na may matigas na ulo. Bakit ko pipigilan ang sarili ko upang may sakamay ang mga bagay na gusto ko? Kagaya ng isang gamo-gamo na gustong lumapit sa isang apoy at makahanap ng sagot. Subalit, ito ay namatay. Ihahalin tulad ko ang sarili ko sa isang gamo-gamo. Kung gusto kong makahanap ng mga sagot sa mga tanong ko, kahit ikamatay ko pa, kagaya ng gamo-gamo.
Bakit siya pa, ina? Bakit? Wala tayong magawa dyan, anak. Tanggapin na lang natin. Huwag kang umiyak, anak. Magaling, Pepe. Marami kang matutunan sa pagbabasa at pagsusulat. Gayon din sa relihiyon at matematika. Sa tingin ko, wala na akong idadagdag pa sa iyong kaalaman. Ngayon, nakita ko na ang hilig mo sa sine, sa eskultura, pagpipinta, at lalo na sa pagsusulat ng mga tula. Subalit, nag-aalala pa rin ako sa aking munting kaalaman sa lingwaheng Espanyol at Latin. Gusto ko po sanang palawakin pa ang aking kaalaman. Subalit, hindi ko masyadong kabisado ang mga ito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, Pepe. Bata ka pa at marami ka pang mararanasan para matutunan mo ang napakaraming aral. Salamat po, mga guro. Mas mainam na makapag-aral si Pepe kagaya ng isang ordinaryong estudyante, Chudora. Hindi pwedeng palagi na lang siya rito sa bahay. Alam mo naman, masakitin ng ating anak. Hayaan na lang natin nang sa gano'n naman ay maranasan niya ang tunay na buhay sa labas ng ating tahanan. Tinatawag mo raw ako, ama. O anak, halika dito. Samahan mo ang iyong kapatid sa binyan nang sa gano'n naman ay makapagsimula na siya sa pag-aaral. Okay po, ama. Sige anak, mag-ingat ka. Buenos dias, estudyante. Jose, alam mo ba ang lingwaheng Espanyol? Kakaunti lang po, Padre. Paano naman ang lingwaheng Latin? Kakaunti din po, Padre. At paalam, mga estudyante. Hello, Pepe Gonggong! Gonggong! Gonggong na! Pepe Chongo! At Chongo, Pepe na! Ano? Gonggong? Chongo! Ikaw bangus. Mas mabuti na lang maging bangos kaysa maging Chongo ka. Ano nangyari dito? Ang sabi ko, ano nangyari dito? Sinutok ako ni Pepe, Padre. Ang pinakamataas na nakuhang marka ay walang iba kundi si Jose. Rangalan mong makuha ito, Jose, kasi pinakita mo ang iyong galing. Mahusay ka, Jose. Adios, Padre. At ngayon, pwede na kayong umuwi sa inyong bahay. Adios, gracias, estudiantes. Adios, gracias, Padre. Pepe, ito ang mensahe para makapunta ka sa Kalamba. Talaga mo ba, kapatid? Kakataba namin ito ng puso. Buenos dias. Buenos dias, kapatid. Ngayon ang unang araw sa ating pagsusulit. Mari mo ba akong samahan? Uy, kapatid, pilit ka samahan. Pagbutihin mo, kapatid. Gracias, kapatid.
días, estudyante. Buenos días, Padre. Musta naman kayo? Mabuti naman, Padre. Sige, simulan natin ang pagsusulit. Kumuha ng isa at ipasa sa likod. Sige, ubos na ang oras sa ating pagsusulit. Pepe, pakiusap nga, kulitahin mo nga ang sulitang papel. Rizal, mahusay. Nakapasa ka sa iyong unang pagsusulit. Ito ang resulta ng unang pagsusulit. Patawad, subalit hindi ko matatanggap ito. Lalo kang maputla at maliit sa edad na 11 taong gulang. Kasi, bakit ka malungkot? Aha, alam ko na. Hindi ka natanggap, no? Tama ba ako? Oo, tama po kayo. Nauli po ako at tinatamin na lang aking physical na anyo. Huwag kang mag-alala. Matutulungan kita dyan. Sa anong paraan po? Palitan mo lang ang iyong apelido ng Rizal. Bakit po? Basta, palitan mo na lang ang apelyido mo ng Rizal. Kasi kung tunay na apelyido mo pa rin ang gagamitin mo ng merkado, ay maaari itong magbigay pansin ng mga otoridad. Kapatid mo na si Pasiano at ang pamangkin ko ay isang matalik na kaibigan. Sino po ang pamangkin mo po, Padre? Ang aking pamangkin ay namumuno ng isang organisasyon at ito ay si Padre Boldos. At sa huli, sundin mo lang ang sinasabi ko sa iyo at maipapangako ko sa iyo na matatanggap ka sa akademya. Bini-bini, ang ganda naman ng iyong pininta. Pwede ba kong turuan paano magpinta? Sige, tignan mo muna ako. Pagkatapos dito, kumuha ka ng iyong mga gamit at tulungan mo ako dito. Bini-bini, tapos na ba ako magpinta? Ngayon na ba akong umalis? Oo, pwede na. Francisco, sapat na ata ang kaalaman ng ating anak kung papuntahin pa natin siya sa Manila at baka marami pa siyang malalaman dahil baka pugutan siya ng ulo sa mga Espanyol. Alam kong matalino ka. Hindi ko gusto na baliwalain mo lang ito. At dahil dyan, gusto ko ipagpatuloy mong pag-aaral sa UST. Pero ama, hindi pa po ako sigurado kung anong kursong ipagpapatuloy ko. Sinabihan ka na ba ng iyong tagapagturo na anong kunin ng kurso?
pagpapari at pagsasaka? Oo, Ama. Sapagkat gusto ko rin tukuyin ang panintikan, ang medisina, at kahit na rin ang pagiging abogado. Kapatid, huwag mo kunin ang pag-abogado dahil magulo ang sistema ng politika ngayon. Anak, ang gusto kong kurso na ipagpatuloy mo ay ang kursong filosofiya. Gusto kong kumuha ng ibang kurso. Oo. Kukuha ako ng medisina. Magtatapos ako ng pag-aaral at bibigyan ko ng lunas ang sakit ng aking inay sa mata. Maniwala ka, Pepe. Matagal na nagdurusa ang iyong ina sa kanyang sakit. Subalit ayaw niya magpagamot mo. Huwarit mo ikaw ang gagamot sa kanya. Kagaya nga ng hinala ko. Sa kabila ng iyong pagiging matatag, alam kong gusto mong makapagtapos ako ng pag-aaral. Huwag kang mag-alala naman. Gagamutin ko ang iyong sakit. Makita man ako muli sa kondisyong pang-aabuso at kawala ng pag-asa lamang ang aking madutnan. Mas pipiliin ko na lang manatiling bulag. Ina, huwag kang mga unang makikita pagkatapos kitang gamutin. Ayos lang ba sa'yo yun, Ina? Makikita mo ako muli. Sigurado ako na marami kang babaeng paiyakin sa bansang iyong mapupuntahan. Maria, hindi ko sila paiyakin sapagkat sila'y aking paliligayanan. Nanais ko na makita mo ang lahat ng nakikita ko, Ina. Marami na akong napuntahan ng mga lugar sa mundo. Ngunit napakabata mo pa, Pepe. Bakit gusto mong makita o malaman lahat sa isang hudyat lamang? Huwag kang gumalaw, Ina. Titignan ko muli ang kalagayan ng iyong sakit. Bueno, Fernando, tumayo ka dito sa harap. Si, senyor. Ikaw na nasa likod, tumayo ka dito. Si, senyor. Ano sa tingin nyo? Ano ang pinagkaiba ng kanilang mga tindig? Sa tingin nyo, mas maliit ba ang butong ng Indo na ito ikumpara kay Fernando? Ibig sabihin, mas malakas ako kaysa sa'yo. Sa kabilang banda, Profesor, kung tindig lamang ang pagbabasihan, bakit mas makapangyarihan ng mga Kastila? Ngunit dahil sa mga mas mababa sa kanila, marami silang nawalang teritoryo. pumunta ka dito sa ating klase. Ito ay sikreto lamang natin. Pumunta ka sa Europa at pag-aralan ng medisina at gawin ang mga bagay na magpatulong sa paghanap ng ating mga tauhan. Pero kapatid, Manatili ako dito upang managaan ang ating magulang at ang ating bakuran. pero bakit ganoon kapatid? Bakit hindi na lang ikaw ang pumunta? Bakit kailangan pang ako? Dahil mas pinalalaman ka at mas lalong makakabenepisyo ka sa pagdating mo sa Europa. Hindi lang yan isa. Hindi ka lang naman mag-aral doon, kundi ibubulgan mo rin ang mga masasamang pangulo ng mga Espanyol dito sa atin at makakatagpo ka rin ng kapwa Pilipino doon. Pero huwag kang mag-alala, may kalayaan ka doon sa pagsusulat. Pero kapatid, hindi ba ako handa dyan? Okay, alis nito ay hindi lamang nanggaling sa akin at kumukonsulta na rin ako sa aking mga kumare na tustusan ng mga gastusin mo doon bawat buwan. Pero kapatid, hindi ako papayagan ng ating mga magulang na umalis. Hindi na muna natin sila pagsabihan patungkol dito. Malalaman na lang nila o ito pagkatapos ng pag-alis mo. Ano nangyari kay Leonor? Pepe, bakit ba ang dami mong tanong? Isang beses lang huwag mo munang pairalan ang sarili mo. Kapatid, Pepe, narito na ang iyong papilis at pati na rin ang ticket papunta sa iyo.
Maraming salamat po, Joel and Emilio. Si Mercado, bakit kailangan gamitin ang pangalan ito? Sa ngayon, kailangan mo munang gamitin ang pangalang yan. Nang sa gayon ay walang bakas ang mga otoridad at para hindi ka mapigilan sa iyong pag-alis. Sa oras na nakarating ka sa Europa, ay pwede mo na ulit gamitin ang tunay mong pangalan na Rizal. Pagbubutuin ko po, Joel. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kamusta si Leonor? Pinapunta ko muna sa kanyang pinsan. Wala siyang alam patungkol dito. How many muscles of the eye orbit has? Anyone? 2. Yes. 5. Not 5. 3. Not even close. 1. No. Doctor, I believe there are 7. Very good, Rizal. Now, who can execute which of those muscles cannot move the eyeball? Doctor, may I? Yes, please. These muscles, the levator palpebral superioris, insert into the skin, into the upper eyelids, not in the eyeballs. Now, can you tell me what are those 6 remaining ocular muscles? Medica rectus, lateral rectus, superior rectus, inferior rectus, superior oblique, inferior oblique. Well done, Rizal. Very good. Excellent. Bravo. Good job, brother. I'm sorry, sir, but we can't give you your diploma because you failed to present us your thesis. Hey, ikaw ba yung kababayan ko? Oo, ako isang kapwa mo Pinoy. Kumusta naman ang pananatili mo rito? Ang pananatili ko dito ay mapagpalaya. Hindi tulad ng mga Pilipino kung saan walang kalayaan, lalo na ang mga mahihirap. Oo, sangayon ako. Pero bakit ang mga Pinoy hindi minamaltrato ng mga Kastila? Hindi katulad sa bansa natin. Hindi ko naisip yun. Ano kaya sa tingin mo ang dahilan? Por los malditos frailes hipócritas. So, gusto ko pa sana makipag-kausap sa'yo. Kaso, masama ang lagay ng panahon. Kaya, mauna muna ako. Sige. Finalmente determined. Pero no tengo suficiente dinero. How was it, Rizal? I already finished, but the problem is on how to publish my works. So you mean about financial problems? Yes, I have a small amount of money here. I don't know if it's enough, but maybe it can help. Here. oh, it's a big amount. It really helps me. Hope so. Thank you, my friend Maximo. You're welcome, Rizal.
Basilio! Basilio! Asan kayo? Tulungan niyo ako! Damias E. Caballero, ikinagagala kong ipakilala sa iyo ang aking anak, si Crisostomo Ibarra. Kararating lang niya galing Europa. Sa iyong paglalakbay, nakilala mo pa rin ba ako? Kahit marami kang nakilalang magagandang babae? Maria, isinusumpa ko sa may kapal na ikaw lamang ang kaisa-isang babae na minamahal ko. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan kayo? Ipinagtitipon-tipon ko kayong lahat upang purmar na mailunsad sa inyo ang kilusang reforma. Kilusang nagsasalita sa mga karapatan sa mapayapang paraan. Hindi ba ito makapagpapasiklab ng anumang tensyon mula sa atin at sa mga Kastila? Paano kung ang ating pagtitipon-tipon o mga grupo ay hindi nila maintindihan? Sa Pilipino, isa sa mga batas na ginawa ko ay ang magkaisa ang kapuluan upang maging isang katawan. Ito ba ay makapagbubunsod ng anumang gulo o digmaan? Maaari mo bang ipahayag mo na sa amin kung saan tungkol ang reformang ito? Bigay proteksyon sa anumang pangangailangan. Pagtatanggol laban sa karahasan, kawalan ng katarungan. Palawakin ang edukasyon, agrikultura at pangangalakal. Siguro naman lahat sa inyo dito ay sumasang-ayon sa reformang ito. Sa ngayon, ang La Liga Pilipina ay matagumpay na nating nailunsad. Mabuhay ang La Liga Pilipina! Mabuhay ang La Liga Pilipina! Mabuhay! Buenos Dias, General. Buenos dias. Gumawa si Rizal ng grupo laban sa atin. Ano? Dakpin yung si Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonzo Riolonda. Ikaw ay pinatawan sa kasong paghihimagsik, pananakot, at konspirasyon, at wala kang karapatang ipatupad ang iyong paghihimagsik. Putang ina, Rizal! Ito ang kauna-unang beses na narinig kitang nagsasalita ng masama. Ipaliwanag mo na magaling ka sa mga ganyang bagay. Hindi patas sa mga pangyayari. Hindi na tayo pinagbibigyan ng pagkakataon. Sinikamay nila ang mga proseso na hindi umaayon sa mga batas. Bakit ka magagalit? Sapagkat ako naman ang mamamatay. Hindi ko ito matatanggap, Rizal. Magre-retiro na ako sa trabaho ko sa gobyerno. Pero bakit? Babalik na lang ako sa Espanya. Nahihiya na ako sa iyo, Rizal. Nahihiya na ako sa inyong lahat. Patawad, Rizal. Patawad. Wala kang dapat ikahiya. Okay lang yan. Walang mag-aalala.